Welcome back sa aking channel Magmana Santa na naman. Handa na ba kayo sa Holy Week? Talakayin natin ang mga pamahiin. Tuwing dumarating ang Holy Week, hindi lang katahimikan ang bumabalot sa paligid, kundi pati na rin ang mga kwento ng kababalaghan. Sinasabi ng matatanda, sa mga araw na ito, mas nagiging aktibo ang mga hindi nakikita. At ang simpleng paglabag sa pamahiin, ay maaaring magdala ng malas, o mas masahol pa. Handa ka na bang malaman ang mga bawal? Number 1. Bawal maligo tuwing Biyernes Santo, lalo na alas 12 hanggang alas 3. Ayon sa paniniwala, ito ang oras ng paghihirap at kamatayan ni Jesus. Kapag naligo ka raw sa panahong ito, maaaring ka magkasakit, o masundan ng hindi maipaliwanag na pangyayari. May mga kwento pa nga na may naririnig silang bulong habang naliligo, kahit mag-isa lang sila. Number 2. Bawal magingay o magsaya. Hindi raw dapat magvideoke, magtawanan ng malakas, o mag-party. Sinasabi ng iba, kapag hindi ka nakiisa sa katahimikan, parang inaanyayahan mo ang malas sa buhay mo. At may nagsasabi pa, na may mga sumasabay daw sa ingay, kahit wala naman tao. Number 3. Bawal magputol ng buhok o kuko. Ito raw ay simbolo ng pagputol ng biyaya o haba ng buhay. Kaya kung magpapagupit ka sa Holy Week, baka hindi lang buhok ang mawala, kundi pati swerte mo. Number 4. Huwag lalabas ng alas 3 ng hapon. Ito ang sinasabing oras ng kamatayan ni Jesus. Sa oras na ito, sinasabing pinakamalakas ang presensya ng mga espiritu. May ilan ang nagsasabing nakakakita sila ng anino, o pakiramdam nila may nakatingin sa kanila, kahit wala naman tao. Number 5. Iwasan ang paglalakbay. Maraming naniniwala na mas maraming aksidente ang nangyayari tuwing Holy Week. Hindi lang daw ito dahil sa dami ng tao, kundi dahil may mga elemento na nakikisabay sa daan. Number 6. Bawal kumain ng karne. Ito ay bilang pag-aalay at sakripisyo. Pero may iba ring paniniwala na kapag hindi mo ito sinunod, parang minamaliit mo ang sakripisyo ni Jesus na maaaring magdala ng kamalasan. Number 7. Bawal masugatan ang sarili. Sinasabi ng matatanda, ang sugat na makuha mo sa Holy Week ay matagal gumaling o paulit-ulit na sasakit. Pero ang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang paniniwalang sa Holy Week. Mas manipis ang pagitan ng mundo ng buhay at patay. Kaya kung may marinig kang kakaiba, o may maramdaman kang presensya, baka hindi ka nag-iisa. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga pamahiin na ito? O may sarili ka bang karanasan tuwing Holy Week? Ay comment mo sa baba. At kung gusto mo pa ng ganitong content, like, share, at subscribe.